dumito muna tayo sa mga diskaya. Nako po, kay Marcoleta na lang daw humarap. Sabi ni Greco Bellica, iba talaga yung idol ni Sangkay Janjan. Ano? Malupit babanat si Greco Bellica eh. Sabi dito, GMA News, Sara and Curly Diskaya will no longer cooperate with the Independent Commission for Infrastructure o ICI. Eh di magtago na kayo. Adi ba? Ganun lang naman yun eh. Mag-umpisahan nyo ng magbalot-balot at magtago kung hindi kayo makikipag-cooperate dyan. Baka hindi lang ICI ang humanting sa inyo, baka pati mamamayang Pilipino huntingin kayo para lang ibalik kayo, ipasok kayo doon sa loob ng ICI. Hindi ho para ipapatay sila ha. Para huntingin sila, para hagilapin at ipasok doon sa ICI at ituloy yung investigasyon. Bakit? Kasi walang witness protection program. Ganun ba? Baka hindi lang yan yung dahilan. Ano? Kasi walang Marcoleta. Hindi makaporma si Marcoleta. Nasabi ni Ramon Tulfo, hindi daw tumanggap ng 120 million si Marcoleta. Hindi, yun naman po yung sabi talaga eh. No? Meron daw isang mambabatas na 1 billion ang unang asking price sa mga diskaya daw ho, sabi ni Ramon Tulfo, tapos nagkasundo daw ho sa 120 million, pero hindi daw po si Marcoleta yon. No? At ang dahilan daw po ng paghingi ng 1 billion o kung 120 million na napagkasunduan ay ipagtanggol daw po ang mga diskaya doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaso hindi daw ho nangyari. Kaya ngayon, nagkakaroon yata ng bawian ng 120 million. Pero sabi naman po ni Ramon Tulfo, hindi daw po si Marcoleta yon. Hindi daw po. Gusto lang ni Marcoleta na mapasok sa Witness Protection Program o maging state witness ang mga diskaya. Pero hindi daw po si Marcoleta yung tumanggap ng 120 million. Ako ho, naniniwala ako, hindi ho si Marcoleta yan. No? hindi ho si Marcoleta yan. Pero bad trip yun, ano? Bad trip yun. Kung sino man yung mambabatas na yun na nakatanggap na ng 120 million tapos biglang babawiin, nasa bahay mo na, nag-iisip ka na, ano kaya bibiling ko dito sa 120 million? Sports car? Hindi naman ako mahilig. Matanda na. Hindi, matatanda na yung mga ano naman natin, mambabatas natin, di ba? O baka, ewan kung saan gagamitin. Iniisip na, ano kaya bibiling ko dito? Tapos makumukat-mukat mo, ay babawiin na po namin. Bakit naman? Hindi naman po kami naipagtanggol sa Senate Blue Ribbon Committee. Oh. Pero uulitin ko ho, hindi si Rodante Marcoleta yun, mga kababayan. Sabi po ni Mon Tulfo. Ngayon, Sara and Curly Diskaya will no longer cooperate with the Independent Commission for Infrastructure o ICI on its investigation into the alleged anomalous flood control project. Executive Director Attorney Brian Hosaka said on Wednesday. Hosaka said the contractor couple withdraw their cooperation after they saw a media interview of ICI Commissioner Rogelio Singson where he said that no one has yet qualified to be considered a state witness. Makukonsidera mo ba yan na sila ang state witness? Ano? Ang gusto nila, pang 2022 hanggang 2025 lang yung pag-uusapan eh. Yun nga yung nakita natin sa Senado eh. Ang state witness all out. Parang hindi ko naman sa kinakampihan si Bryce Hernandez at hindi ko naman sinasabi na wag makulong si Bryce Hernandez. No? Pero para ho sa akin, mas qualify pa ho yung tao na yun kaysa dito sa mga diskaya. Parang mapapabilang po sa most guilty itong mga diskaya kaysa ho kay Bryce Hernandez, mga kababayan. Siguro, si Bryce ikulong pa din. Na pagka natapos investigasyon, nalaman lahat-lahat, si Bryce ikulong pa din. Kaya lang, dahil naging state witness, babaan ang sentensya. No? Yung mga most guilty, pag napatunayan, yun, habang buhay na. Huwag nyo nang pakawalan. Kung gusto nyo, lagyan nyo pa ng tigre sa loob ng kanilang hawla. Bahala sila. Di ba? Kesa dito na maging state witness, pili lang ho yung mga sinasabi nito eh.
At halata mo na nagsisinungaling pa doon sa mga hearing. Eh, hindi kagaya ni Bryce Hernandez, all out talaga. With matching talagang buo sa loob niya na ibalik na yung mga luxury car at lahat yon. Mga diskaya nga eh parang ayaw pang magbalik. At ang numero uno na nagtatanggol na wag magbalik or bakit daw kailangan, wala naman daw sa batas na ibalik yung mga kaperahan. Sabi ni Marcoleta. Eh si Marcoleta ho. Pero hanggang ngayon ho, hindi pa din ho ako mapapaniwala na si Marcoleta yung sinasabing mambabatas na tumanggap ng 120 million. Oo, ba't ayaw niyo maniwala sa akin? Hindi ako naniniwala. Hindi si Marcoleta yun. Di ba, Jean Cruz, grabe naman Diskaya spouses, ayaw ng accountability, sobrang entitled. Eh, kailangan kung ganyan hindi sila magtatago na yung mga yan, dapat. Kung ayaw nila makipagkooperasyon sa ICI ho. Kung ang pipiliin lang nila yung kay Marcoleta, nako po, wala na. Nadungisan na yun. Nadungisan na. Eh, tapos may gotesa-gotesa pa. Di ba hanggang ngayon wala na, hindi na din makita si Orly Gotesa. Nasa na ba yung inilabas na witness ni Marcoleta? Miski yata si Rodante Marcoleta hindi na alam kung saan nagtungo o saan nagtago o saan niya pinagtago. Ay, saan nagtago si Gotesa? Di ba? Hindi kasi mga kababayan, mas alam na alam nga ni Marcoleta kung ano yung sinasabi o yung nakasaad sa sulat ni Marcoleta. Eh, ito na naman tayo, nangangati na naman labas ng ilong natin. Nahalungkat ba yung laptop ni Bryce? Eh, tingin ko nasa ICI na ho yun. Ibinigay na nung kanyang lawyer. Sabi ni Mike Fox, inalis din ang mga LGU na mag-check sa project kung good at finish upang approve ng issue ang balance at bayarin ng mga kontraktor. Tinago nila, sabi ni Galam Ofelia sa Laginto. Yan po ba ang pinapaniwalaan nyo? Doon kay doon kay pangalan, kay Gotesa, itinago. Kasi sumablay no? Yung mga ine-ebas, yung mga sinasabi ho, mga kababayan, doon sa kanyang affidavit is wala eh. Yung tipo bang siya daw ang sumulat, inilathala niya daw inilagay daw niya yon sa papel na yon, tapos parang hindi alam kung ano yung mga nakapaloob doon sa isinulat niya. Sabi ni Remy Nofiel, halata naman na guilty si Marcoleta. Huy! Magalit siya, sumbong ka sa Net25. Sabi nga, nilinaw na ni Ramon Tulfo, hindi daw si Marcoleta yung tumanggap tapos binabawi yung 120 million. Hindi ho ako naniniwala dun kay hindi ho ako naniniwala na si Marcoleta yun. Kayo po, hindi, tanong ko lang. Oy, Boss Marcoleta! Langya ka, baka mamaya sumbong mo ko. Tatanong ko lang doon sa mga followers at mga manonood natin kung naniniwala ba sila na ikaw yung tumanggap ng 120 million galing sa mga galing sa mga diskaya at ngayon ay hinihingi at kinukuha na. Diyan po sa mga nanonood, kayo po ba ay naniniwala na si Marcoleta yung tumanggap ng 120 million at ngayon ay binabawi ng mga diskaya? Kung ako ho tatanungin nyo, hindi ho ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Kayo diyan sa comment section. Naku, sabi ni Chessmaster, naniniwala ka na si Marcoleta yon? Sabi ni Mike Pilapil, positive si Marcoleta. Sabi ni Jane T, naku, hindi kita mapagtanggol dito, Marcoleta. Boss, sinabi ko na sa kanila, hindi ikaw yun. At sinabi din ni Ramon Tulfo, hindi ikaw yun. Pero yung mga comment nila, naniniwala ako. 1 milyong % yata yan. Sabi ni Kaprensis Vlog, possible. Naku, ikaw talaga, sinasabi nila. Marcoleta, sorry, hindi kita mapagtanggol dito. Sabi ni Mary H, 1 million, yes, obvious naman po. Sabi ni Chito Cabada, naniniwala ako. Ikaw talaga Wala na akong magagawa dyan. Kung yan ang isipin nila, si JIS, yes, naniniwala ako si Marcoleta. Parang wala nang iba kundi si Ikaw talaga?
Boss, sorry hindi kita kaya ipagtanggol. Doon naman sa ano, sa mga diskaya kung plano niyo o wala na kayong balak na makipag, kooperasyon diyan, eh, sorry, mukhang this is the time na mapapaisip kayong magtatago na kasi hahagilapin kayo niyan, hahanapin kayo niyan. Hindi naman puwedeng kayo ang masusunod, 'di ba?